Hallelujah! Magandang hapon. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga taga-ibang lugar. Welcome po namin kayo sa programang ito ng Cheer Up, The Word Works. At ito po si Sister Lina at si Pastor C. At si Sister Mercy ay wala po ngayon sapagkat may mahalagang bagay po siyang nilakad. Sister Lina, pwede mo shout out naman dyan o bati naman ang ating mga kaibigan. Sa lahat po ng aming mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay ng Cheer Up the World Works program. Opo. Kayo po ay patuloy namin isa-shout out. Purihin ng Panginoon. Sino ba sila? Siya po doon sa taga Sweden, si Sophie. Sophie, hello Sophie. Magandang gabi. Maging kay Raybel at kay Caleb, ang kanyang anak. Caleb. Ayos, no? Magandang gabi o umaga kung nasaan man kayo, no? Dalangin namin na kayo patuloy na ingatan ng Diyos. Amen, amen. At patuloy na sumubaybay sa gawain ng Cheer Up the World Works program. Ganyan po doon sa Cagayan. Hello po. Papasalamat din po kami sa Diyos dahil patuloy niyo sinusubaybayan ang programa nito. Opo. Ang biyaya ng Diyos ang patuloy na Amen. kumilos Sumayin niyo po patuloy. Magkita-kita tayo sa darating na June. Pupunta ka lang. Maghahayag ka ng salita ng Panginoon. Praise God forevermore. At ganoon din po, magandang gabi po sa mga kapatiran po natin dito po sa Taytay Rizal, mga kaibigan at mga kasama sa The Life Giving Spirituals, kapamilya, at ang sino man na inyong kasama ngayon na manunood at magjo-join sa programang ito ng Cheer Up the Word Works. Muli, makikita po natin sa ating pong title, Cheer Up the Word Works. Wala pong dahilan para malungkot, walang dahilan para magduda, walang dahilan para mag-alanganin sa buhay sapagkat totoo po ang salita ng Diyos ay buhay. Ito ay gumagalaw. Yan po ang sabi ng Hebrew chapter 4 verse 12. The word of God is quick and powerful. It is sharper than any two-edged sword. Hallelujah! Amen. Siguro po, Sister Lina, pangunahan mo kami sa maikling panalangin. Tayo po manalangin. Hallelujah! Ang maraming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat minsan pa, bigyan niyo kami ng pagkakataon para ma-share na muli ang inyong salita sa pamamagitan ng Cheer Up the World Works. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mahayag. Ang kapangyarihan mo po, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa bawat nakikinig, sa bawat mga kapatiran namin, sa anong dako, sa anong lugar ng mundo ito, Panginoon. Patuloy po namin pinapanalangin. Lalo na po yung mga may kasakitan. Yes, Lord. Na nasa ospital. Yung si Ate Lorna na binaypass siya sa yung kanyang puso. Full recovery. Dalangin po, Panginoon, na fast recovery. Yes, in Jesus' name. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. Ate Cynthia, Katipunan na nasa ibang bansa rin po para dumalo sa graduation ng kanyang anak. Purihin ka po. Salamat sa tagumpay. Ginagabayan at hallelujah, hallelujah. Dahil po namin na patuloy po na maranasan ang pagkilos mo po sa bawat sa amin. At ganyan din po Panginoon sa pag-aral po namin sa gabi ito na yung salita, mas lalo pang mahayag at matanyag ang iyong banal pangalan. Salamat po, hallelujah, hallelujah. Sa iyong pagsama, hallelujah, hallelujah. sa iyong pagtuturo. Yes. Sister Lina, hallelujah, hallelujah. Paki-agree. Nakikita ko po in my spirit, pinagagaling ng Panginoon ang iyong pananakit simula sa iyong agiliran, sa likod ng tenga hanggang sa iyong balikat. In the name of Jesus, kanang bahagi. In the name of Jesus, receive your healing right now. The Lord is healing you right now. Pain out in the name of Jesus. We command that pain to leave in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh God, we give you praise. Oh, we give you glory, we give you honor. Hallelujah. Hallelujah. Ang iyong pangailangan, kaibigan, sa pananalapi, ipinararating ng Panginoon, hindi kanya pinababayaan. Ang Diyos ay magpapadala ng sarili niyang tao, nagmumula sa Kanya upang gamitin niya, tulungan ka sa iyong pangailangan ito at magkaroon ka ng dahilan para sabihin, purihin
ang Diyos. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Claim it in the name of Jesus. I mean, receive right now in the name of Jesus. All glory and honor, Father, ay sa iyo. Thank you, Lord Jesus, sa iyong pangalan. Lahat po ng ito ay may katugunan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Opo, Panginoon. Hallelujah. Oh, glory, glory, glory to God. Oh, glory. Hallelujah. Oh, opo, Panginoon. Hallelujah. Opo, Diyos. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Oh, glory. Glory. Yes. Sekrondo, yes, Santrom, Dalausta. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon lamang po ginawa ng Panginoon sa atin ng gantong opening. Praise God forevermore. Actually, kami po ngayon ni Sister Lina ay nagnanais po't nagnanasa. Dahil napag-usapan po namin kanina bago po natin simulan pag-roll ng kamerang ito, napag-usapan po namin na paano kaya natin maipakita sa mga dadalhin ng Diyos na makakasama natin sa programang ito at sa mga manunood pa dahil ipapasa niyo po yan. Ayan po yung aming pamanhik sa inyo. Please share this video. Kailangan po ito ng maraming tao at wag po natin ipagdamot. So napag-usapan po namin, natanong namin at yun din pala ang katanungan niya, ang Diyos ba ay may pakialam? Alam namin may pakialam ang Diyos, pero gusto po namin mapag-usapan sa abot ng aming makakaya, sa biyaya ng Diyos. Hallelujah, sa pangalan ng Panginoong Kristo at pakikialam at paggagayad ng banal na Espiritu Santo ay maibahagi po, maipakita na ang Diyos nga ay may pakialam. No? Tulad halimbawa, isang malaking tanong, paano na yung mga may ipinanganak na may karamdaman o may depression? Di ba? Yun ba ay ipinahintulot? O ang Diyos ba ang may gawa? Naniniwala po ako, naniniwala kami na ito po ay hindi gawa ng Diyos. Hindi po ito gawa ng Diyos. Tandaan po natin, ang mundong ito ay napailalim, amen, sa pakikialam ni Satanas simula nung magkasala ang unang tao, si Eva at Adan. Si Eva at Adan ay ginawa po na wala silang kaisipan tungkol sa sakit karamdaman, di ba? Wala. Sabi lang ng Diyos, pamahalaan. Oo, no? At wala siyang ginawang gamot. Ang lahat ng pagkain noon ay ibinigay, lahat ng halaman noon ay ibinigay ng Diyos para pagkain. Lahat ng pwedeng kainin, lahat yun ay para pagkain. Hindi para ipanggamot. Wala talaga eh. Dahil walang may sakit naman eh. Pero alam po natin na nakapasok ang sakit karamdaman dahil po sa kasalanan ni Eva at Adan sa pagsuway o hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Mahalaga po kasi yan no? Mahalaga po ang salita ng Diyos sa ating buhay. Remember na ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Siguro tingnan muna natin John chapter 1 verse 1. Sister, pakibuksan mo sa iyong Biblia. John chapter 1 verse 1. Hallelujah. Sige po, sister. Praise God forevermore. John chapter 1 verse 1. 1:1. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sabi pala, napakalaga ng word. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Lahat ng nakikita natin ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hallelujah! Praise be the name of the Lord. Kaya po yung ginawang pagsuway na yun sa salita ng Lord dahil sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin ang bunga ng
punong kahit na to, pero mas naniwala sila kay Satanas, no? Sabi ng Panginoon, mamamatay kayo. Ganun lang. No? Kalain mo nung sabihin ni Satanas sa kanila na hindi kayo mamamatay, ay mas naniwala sila ron. Kaibigan kapatid, makikita po natin doon ang halaga ng salita ng Diyos na dapat doon natin tinututok. Ang final say ay ang salita ng Diyos. So anuman ang kalagayan, you can position yourself sa maayos, amen? Cheer up, the word works. Gumagalaw, gumagawa ang salita ng Diyos sa ating buhay. So kaya po nagkaroon ng tinatawag na sakit o may mga ipinapanganak na may depresya, hindi dahil ginawa ng Diyos yon, hindi dahil ginusto ng Diyos yon, hindi dahil pinahintulot ng Diyos yon, dahil po may Satanas, no? Na nakakapakialam. Tingnan natin ang Romans chapter 5. Yan. Hallelujah. Simulan po natin verse 12. Hallelujah. Romans chapter 5 verse 12. Stalina sa iyong Biblia. 5 verse 12. Opo. Romans 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. So makikita natin, kaya lamang nagkaroon ng mga depression sa pisikal na katawan, amen? Dahil sa kasalanan ng unang tao, at dahil doon nakapasok ang kasalanan. Ngunit purihin ng Diyos, alam naman natin na sa pamamagitan din ng isang tao, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, nagkaroon din naman ng kagalingan. Tingnan natin, may pakialam ba ang Diyos? Siguro ang tanong, sister, para makita natin kung talagang may pakialam ang Diyos, paano yung taong hindi naman, yung taong may kailangan siya, Kita naman, halimbawa, mayroon siyang problema sa katawan. May sakit siya, halimbawa. Ganun din naman siyempre sa financial. Pero tingnan natin sa may sakit. At hindi naman siya lumalapit sa Lord. Ang Diyos kaya ay iniisip siya. Ang Diyos kaya ay nagnanais na katagpuin siya. Tingnan natin. Sa John? Diyan ka muna. John chapter 9. Tingnan natin. Ito po'y pangyayari nang ang Panginoong Jesus ay mapadaan sa lugar na yon. Dumaan siya sa lugar na yon. Actually, yun lang salitang dumaan ng Panginoon ay isang malaking katuruan na Ngayon po, ang Panginoon ay kasama natin. For where 2 or 3 gather together in His name, there He is in the midst of them. Sa pagitan natin, kasama natin Panginoon. At dahil kasama natin siya, tingnan nga natin kung ano nangyari dito. Ang Diyos kaya ay mapansin ka. Tingnan natin, pakibasa po, Sister Lina. Dahan-dahanin po natin. John 9 verse 1, hanggang sa mga sumusunod na talata. Opo. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Pakiputol. Ito po ang sabi sa English. And as Jesus passed by, nawa kapatid, sa Panginoon ay huwag mong bayaang makalagpas lamang. Hallelujah! Ang Diyos ay may pakialam sa iyo. Be ready to receive from the Lord. Be ready. Pakiulit po. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya.
Kailangan gawin natin ang mga pinagagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa, darating ang gabi, kung kailan wala nang Ang ganda ng verse 4, pakibasa po ulit. Verse 4. Kailangan. Sige, hanapin mo lang ang verse 4. Kailangan gawin natin Natin. Ang pinagagawa ng Diyos. Hallelujah! So, okay. So, itong bulag, nadaanan niya. At itong mga disipulo, pansinin natin, itong mga disipulo, kasi kailangan natin suportahan to nung talatang mahalaga rin, Kaya, minamadali ko po sa puntong ito. Ang intention, ang tanging nasa isip ng mga disipulo na alamin ang dahilan. Sino nagkasala? Bakit ganun? Bakit? Pastor, maski hanggang ngayon, tanong ko. Maraming ganun Tanong din yan. Oo, ang hinahanap nila, bakit? Bakit sino ba nagkasala? Ang magulang tao siya. Unang-una, paano magkakasala ang bagong panganak? May minanak, oo. Kaya ba't agad? Now, ang tugon ni Panginoong Yesus, wala. Hindi doon nakatuon ng Panginoon kung sino ba yung may kasalanan At makikita po natin, ang ginawa ng Panginoon ay ito. Pakituloy po ang basa, Sister Lina. Kailangan gawin natin ang mga pinagagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa, darating ang gabi, kung kailan wala nang makapagtatrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Habang siya ay narito, ang Panginoong Hesus namatay at nabuhay na muli at umakit sa langit. At ang sabi ni Jesus, you are the light of the world. Gawin natin ang pinagagawa ng amang nagsugo sa atin. Kasama tayo sa nais ng Panginoon na gumawa. At ang sabi ni Jesus, habang ako ay narito, akong ilaw, pero umakit na sa langit, tayo ng mga tumanggap kay Jesus, ang ilaw naman, ngayon nasa libutan ito. Kaya sabi ng Matthew, you are the light of the world. Kaibigan kapatid, hindi po tayo narito sa programang ito para humingi ng pera. Narito po tayo para ibahagi sa inyo. Amen. Amen. Ang liwanag ng Diyos. Ito pong sinisigurado ko sa inyo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ang dala ng Panginoon ay liwanag. At ang mga isinugo niya ay may dalang liwanag na nagmumula sa Panginoon. Kamtin mo ang liwanag sa lahat ng madilim sa iyong buhay. Hallelujah. Praise God forevermore. Kailangan po nating maging seryoso Maging seryoso sa pinagagawa ng Panginoon. At ito pong sinisigurado namin. Hallelujah. Hindi sinungaling ang Diyos. Hallelujah. So sabi ni Jesus, hanggat narito siya, at napakita po natin na tayo po ay liwanag ngayon. Pakituloy. Verse 6. Verse 5. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at hindi verse 5 yun. Verse 5. habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Verse 6. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sige, tuloy. Verse 7. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka. Verse 7, pakiputol. Siguro tanong ka, pwede namang sabihin lang ni Jesus no? Makakita ka. Pwede namang hawakan niya lang at gumaling. Ang katawan po ng tao ay, makikita natin sa Genesis, Sister Lina, ay gawa sa putik. Kaya nga, ang ating katawan ay lupa. Oo. Pag tinignan niya kung ano yung meron sa lupa, ay, kasi ang katawan natin ay galing talaga sa lupa. Ito pong klase ng pagkabulag na, ito pong klase ng ipinanganak na bulag na to, hindi siya yung nakakakita tapos biglang nabulag. Siya po yung kanyang mata, nakakita na kayong gano'n, yung guhit lang. Walang laman sa loob. Nakita na po kayo ng gano'n, o kaya naman, excuse, may guhit na puting-puti, puro puti, no? Walang katulad ng mata natin na ganyan. Na may pupil, may ano man tawag dyan, walang ganyan. Siya ay yung guhit lang at puti, puro puti. Puro puti. Dahil ang katawang nito, ng taong ito, sa bulang panganak, dahil nga ang mundong ito'y nasumpa, napakialman na ni Satanas, naniniwala ako.
So parang kulang eh. Yung mata niya, ninakaw eh. Wala nang trabaho si Satanas kundi magnakaw eh. No? Ninakaw ang isang pyesa. Pero sa Panginoon, walang imposible. So, from putik uli, from putik, dura at yung lupa, minasa naging putik at ipinunas doon para magkakakumpletuhan. Naalala ko yung sinabi sa Bible eh. Lahat ng ninakaw ng locust, ng mga insekto, referring to Satan, ay muling ibabalik ng Diyos. Naniniwala ako sa miracle of healing at saka yung miracle of yung bang kulang o nagka-problema at nagka-diferensya ang isa sa laman loob mo, kayang-kaya pong palitan ng Panginoon ng bago yan. Amen. Kayang-kaya pong palitan ng Diyos. Tinanggal man ang isa sa piyesa ng iyong katawan, kayang-kayang lagyan ng Panginoon. Amen. Sa Diyos walang problema, ikaw na lang ang inaantay niya. And faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Again, may pakialam ang Diyos sa iyo. Amen. Purihin ng Panginoon. So makikita natin na inutusan siya sa verse 7 o verse 6, simula mo sa verse 6. Sa verse 6. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. 7. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pagpunta nga ng bulag, Tingnan natin. May laway, may putik, may pool, no? Pool, imbakan, pool. Parang swimming pool, ganon. Sa Siloa, na ibig sabihin ay sel. Lahat ng yon. At siya po ay nakakita. Nakakita. Sabi sa verse 7. And he went his way therefore and was and came seeing. Nakakita. Nakakita. Ibig sabihin, wala dati talaga nakikita ito. Ngayon, ito ang tanong ko. Ang taong ito ba ay nakakita dahil sa laway? Ang taong ito ay nakakita ba dahil sa lupa, sa putik? Ang taong ito ay nakakita ba dahil doon sa pool of Siloa? Sa tingin nyo? Para sa akin, Pastor. Para sa akin, pagsunod. Okay. Ang taong ito ba ay nakakita dahil sumunod? Dagdag na natin yun. Lahat ng yon ay ginamit ng Panginoon at mahalaga ang pagsunod. Napakahalaga nun. Sabi ni Jesus, pumunta ka. At pumunta naman. Eh kung dito pumunta, walang mangyayari. Pero ito po ang sinisigurado ko sa inyo, sa pararating ko po sa inyo. Bumalik o nakakita ang taong ito dahil yun talaga ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling. Nakakita ang taong ito, hindi lang dahil sa putik, sa laway, sa Siloa o anuman. Nakakita ito dahil yun talaga si Jesus nagpapagaling, gumagawa ng himala kapag natagpuan ka. Amen? Si Jesus ang dumaan at nakita siya. At sinisigurado ko siya, lagi kang nakikita ng Diyos. Ang patunayan po namin, bago po namin patunayan yon, nais ko pong ipaalala sa inyo na ang taong ito ay walang nagkasala kaya siya ganon. Hindi dahil parusa ito sa kanila, kundi dahil hindi dahil kinaloob ng Diyos na siya'y magkasakit o maging bulag. Hindi po. Sapagkat mamaya ipapakita ni Sister Lina, hindi po tayo i-design ng Diyos para pahirapan. Amen. Ang sabi nga ng Jeremiah 29:11, alam ko ang plano ko sa iyo. Planong maganda para sa iyo. Actually, wala namang hinihingi ang taong ito eh. Amen. Pero pinagaling ni Jesus. Hindi katulad ng iba sa Bible na makikita natin lahat na lumapit kay Jesus may hinihingi. Yung lalaking si Bartimeus, Panginoon, habag ka sa amin.
Gusto ko po makakita. May kailangan sila, kilala nila si Jesus. Ang lalaki ito, hindi niya kilala si Jesus. Walang binabanggit dito. Ang babaeng merong anak na pinapahirapan ng diablo, lumapit kay Jesus at sumamba kay Jesus. Di ba? Kasi may kailangan siya kay Jesus. Kilala niya at natanggap niya ang anumang kailangan niya. May lalaking lumapit kay Jesus na ang kanyang alalay o tauhan sa kanyang tahanan ay may sakit. At sabi ni Jesus, pupunta ako na para pagalingin siya. Sabi nung lalaki, hindi na po kailangan, sabihin niyo lang at mangyayari na. Sabihin niyo lang. Sabihin niyo lang na siya gagaling at gagaling siya. At tumanggap nga po ng kagalingan yun. Yung lalaking may pangangailangan din sa kanyang anak na mamamatay na, actually naghihingalo, nagpunta pa rin siya kay Jesus. Lahat sila may kailangan. Lahat sila kilala nila si Jesus. Pero ang lalaking ito, wala ka makikita rito na kaya siya nandun dahil meron siyang, inaantay niya si Jesus at may kailangan siya. Dito sa John chapter 9. Makikita natin, dumaan si Jesus. Nakita lang ng Diyos. At hindi siya binaliwala. Ang Panginoon ay hindi ka babaliwalain. Lawakan mong yung pagtanggap, lawakan mong yung kaunawaan ng tumanggap sa Panginoon sapagkat hindi ka niya bibiguin. Hallelujah. Ngayon tingnan po natin, ano bang part talaga ng Diyos sa atin nung tayo'y ipapanganak pa lamang? Starlina, saan ba natin makikita yan? Sa awit 139. Tingnan natin ang awit 139. Kaya sa akin, 100% yes. Hallelujah! Kailangan tayo ng Diyos. Awit 139 verse 13 hanggang 16. Awit 139. Praise God forevermore. Basahin po natin. Verse 13 hanggang 16. 13 hanggang 16. Opo. Excuse. Babasahin na natin. Awit 139, 13 hanggang 16. Ang anuman ang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos. Marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Lahat ito'y nakikita. Ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roon, sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man sinisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo sa natalaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Hallelujah. Purihin po ang... Sister Lina, babasahin ko po kaibigan, pakinggan niyo po dito sa verse, simula verse 13 hanggang 14. Ano yung binasa? 14, no? Nagsimula tayo sa 14. Okay, titignan ko po ang 14. I will praise thee. Ito po dahilan ng King James. For I am fearfully and wonderfully made. Tayo po sa sinapupunan ng ating ina. We are fearfully and wonderfully made. Ano ibig sabihin ng fearfully? Yung parang ganito, may project kang ginagawa. Yung ingat na ingat ka. Hindi ka natatakot sa ginagawa mo, ngunit ingat ka at ayaw mo. Sa pag-iingat mo, ikay takot na ito'y masira. Ibig sabihin, gustong-gusto mo ito'y perfect. Ganon tayo ginawa ng Diyos sa loob ng ating sinapupunan ng ating mga magulang. Hindi po ako naniniwalang gumawa ang Diyos ng may sakit karamdaman. Kaya kung lumabas man tayo dito na may depresya, ang Diyos ang aayos po ng lahat ng yan. Hallelujah. Pakita mo nga sa atin ng pag-ibig ng Diyos yan, ang pakikialam ng Diyos. Dito, makikita natin kung paano tayo pinakikialaman ng Diyos. Ibig sabihin ng pinakikialaman, ibig sabihin, concern siya sa atin. Concern siya. Sa simula pa lamang, nakita tayo ng Diyos. Sa sinapunan, wala tayo kumbaga sa hindi pa tayo
Hindi pa tayo Pinaglilihi. Andoon na ando sa atin. Concern na. Ibig sabihin, Sister Lina, kaibigan, hindi siya nagulat. Ba't ka lumabas dito? Hindi siya nagulat. Amen? Oy, So, hindi kaputok sa buho. Kung ang magulang natin, may mga pangyayaring gano'n eh. Sabi nila, hindi naman na namin ginusto yan eh. Basta na lang yan lumabas. Kung ang magulang natin may nagsasabing, hindi ka naman nila planong ipanganak, pero sa Diyos, hindi siya nagulat. Kilala ka niya at ginawa ka niya. And you are destined to reign. amen. Hindi ka ginawa ng Diyos para pahirapan. Ika'y ginawa ng Diyos, gusto kanyang gamitin. At ika'y mananagumpay. Amen. Hallelujah. Tuloy po. Eh, huwag natin hahayaan na yung pagkakapakialam sa atin ng Diyos ay mabaliwala. Amen. Bigyan natin ito ng pansin. Bigyan natin ng pagkakataon. Na ang Diyos ay makagawa. Na ang Diyos ay patuloy na makialam sa buhay mo. Ano man Hallelujah. sitwasyon meron ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ito'y ranas na ranas ko. Pwede po ba i-share nangyari sa akin ng Opo. Nung po nakaraang Bernes, dapat po meron din po. Mabuti, nung nakaraang Biyernes lang yan. Dahil kung nagsisimula tayo sa kabataan, baka abutan tayo na bukas. Joke lang. Nung nakaraang Friday. Nung nakaraang Friday, dapat po nandito ako. Hindi po ako nakarating. Gawa ng, hindi ko po inaasahan kasi papunta na po ako rito. Bigla pong humilab yung aking piano. Sumakit. Pag humihilab, masakit talaga yan. Sumakit po yun. Hindi ka naman nahilo. Hindi ko naman. Basta humihilab na pagkasakit-sakit na hindi ko maintindihan. Ang ginawa ko, napunta ko ng CR. Baka sakaling ilabas yung sakit. Hindi sa mga sabi, inilabas nga. Pagkakatapos kong matatayo na ako, nalabas na naman. Kaya umiikot kasi sa sakit eh. Kaya pinupuri ko ang Panginoon, sabi ko sa kanya, Panginoon, pakialaman mo po ako. Wow! Binigyan mo ng karapatan ng Diyos na makialam. Ano po, paano po ako makakarating sa inyong gawain kung ako'y nasa ganito pang lagayan? Nakipag makatuwiran po sa Diyos. Paano ako makakarating sa inyong gawain kung ako'y nasa ganito pang lagayan? Yun, pakialaman mo po ako. Kaya, pati po yung kasama ko sa loob ng bahay, wala akong alam sa nangyayari sa akin, Pastor. Basta ako nasa CR lang, naramdaman ko yung, kasi ako yung kanin eh. Yung aking kabilisan, basa ng pawis. Malamig yung pawis yung panahon. Ang ginawa ko, inano ko yung dala-dala ko. Teka, si Sister Lina po, ay okay na ba? Ilang taon na kayo ngayon? 78. Si Sister Lina ay 78, ha? Mag-80 na po yan, ha? 78! Yung kalagayan niya yun sa loob ng CR, ay aba. 78 po yan. Sige po. Kasi wala na alam po, yung kasama ko sa loob ng bahay, wala ako sinasabing, may nararamdaman ako. Basta sa Diyos lang ako nagsalita. Panginoon, pakialaman mo po ako. Dahil talagang hindi ko po ito kakayanin. Dahil hindi rin ako makakarating sa iyong gawain kung ako hindi mo pakita. Hindi ako po, nag-test ako. Hallelujah, hallelujah. Nag-test po ako doon sa, dito, sa may-ari nitong studio ito. Sabi ko, baka pwedeng kayo na lang muna mag-take over ng gawain dahil hindi ako talagang nahihirapan po ako. Hindi ka nakaabot sa oras eh. Oo, ang mahalaga ngayon eh, yung kalagayan mo. Opo. Doon nga nangyari. Ang ginawa naman itong si kapatid na ito, pinadala nga ako ng langis. At sa pagkakataon na ako pinag-prepare yung langis, sabi sa pangalan ni Jesus, pamagitan ng gamitin mo po ang instrumento, ang langis na ito, ako po papahid sa aking katawan na nakakaranas ng sakit. Okay. Tapos, yung naalala ko na naglagay ako ng tubig na mainit, sa timba, lagyan ko ng asin, yung kaya kong tapakan. Lagyan ko yan. Tapos, uminom din ako ng mga kalating basong tubig na maligamgam, may asin din. Alam ko, ininom mo yung inapaka mong tubig. Hindi ko, maligamgam. At ininom ko po yun. Para po ako ng dahilan. Oo, pagkatapos nun. Opo, paano salamat po. Purihin ang Panginoon. Perfect ka. Pati step, tinuro ng Lord, no? Parang yung lalaki, tinuruan. Punta ka ron. Siya po ang nagtuturo ng lahat ng bagay na gagawin natin. Hallelujah. Ayan, kaibigan, no? Nakikita po natin, ipinararating po ng Panginoon sa inyo na siya'y concerned sa iyo. Gusto niyang kumilos at makagawa sa iyong buhay. Tulad sabi ni Sister Lina, Lord, pakialmanan mo po ako.
Actually, meron po sinabi ang salita ng Lord. Okay ka na? Pwede na po natin. Ano? Sabi rin sa Philippians, ano sabi rin? I think chapter 1, ano? Kung di ako nagkakamali. No? Pilipos. Sabi sa Pilipos chapter 1. Verse 6, pakibasa mo po. Listen carefully. Verse 6. Philippians 1 verse 6. Ito po ang sinasabi. Hindi ko pa makikita. Nakikita ko na, sister. Ito po. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Sa araw na bumalik ang Panginoon, ang sinimulang magandang bagay ng Diyos sa iyo ay kukumpletuhin ng Diyos. Hindi siya hihinto. I mean, hindi niya pababayaan. Hindi niya ipuputulin. Ibig sabihin, patuloy mong makakamit ang magandang sinimulan niya sa iyo. Kailan ba siya nagsimula ng magandang bagay sa iyo? Nung ikaw ay mapalagay pa lamang sa sinapupunan na yung magulang. Dahil para ikaw po, ang similya niyan ay mabuo, abay napakaraming battle. Marami kang kalaban at ikaw yung nanalo. Yung similya na yan, hindi ko alam masyadong katuruan yan, pero... 1,000 daw. Oo, 1,000 daw yan na similya. Isa ka doon na nag-uunahan para doon sa sinapupunan na yung ina at ikaw ang nanguna. Doon palang champion ka na eh. At kung ang Panginoong Jesus ay tatanggapin mo, sabi ng Panginoong Jesus, you are more than conqueror. Siguro ipakita ko sa iyo sa isang example, Sister Lina at sa inyo kaibigan, kung ano ibig sabihin ng more than conqueror. Ano ba parang ganito? Sa larangan ng boxing, pinaghandaan mo, kunyari, no? O pinaghandaan ng boksingero. Pinaghandaan niya, malaking halaga ang nakasalalay. Nag-training siya, pinaghandaan niya. At humarap siya sa laban at ginawa niya ang lahat ng magagawa niya para manalo. Napatulog niya yung kalaban. So conqueror siya, natalo niya eh. He conquered yung kalaban niya. Binigay sa kanya ang belt at yung napakalaking halaga. Eh pag uwi po niya ng bahay, isusurrender po yan kay Mrs. Amen? Lahat ng pinaghirapan ng conqueror na yun, ibinigay kay Mrs. At si Mrs. ang more than conqueror. Siya nagwagi. Yeah, more than conqueror! Hindi niya kailangan lumaban. No? May lumaban para sa kanya. Ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Siya po ang lumaban. Sabi ng salita ng Diyos, Isaiah 53, Sister Lina, Isaiah 53. Oh, glory to Jesus. Isaiah chapter 53, verse 4 and 5. Kaya tayo we are more than conqueror pag tinanggap natin si Jesus sapagkat ang lahat ng ginawa niya para sa atin ay tayo ang magtatamasa. Siya ay lumaban, tayo magtatamasa. Ano bang ginawa ni Jesus sa Isaiah 53? Isaiah 53 Verse 4 hanggang 5. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Pero, verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. you see, lahat ng ginawa niya para sa atin. Siya yung lumaban, and we are more than conqueror. Sapagkat ang lahat ng napanalunan niya ibinigay sa atin. Amen. Anuman sakit karamdaman, kanina nagpe-pray tayo, amen? Ay may pinakita Lord, pinagaling niya, at ikaw yung kapatid, hallelujah. Gawin mo yung hindi mo nagagawa dati, kilos mo yung katawan, hallelujah. Maging yung nakakailangan financially ay tinugon ng Panginoon, hallelujah. So start praising the Lord, glory to Jesus. Ang magandang bagay na sinimulan ng Diyos sa iyo ay kanyang kukumpletuhin. Ngunit kinakailangan mong tanggapin ng Panginoon. Ang lahat ng ginawa ng Jesus ay para doon sa mga tumanggap sa Kanya. Amen. Hallelujah. We give you praise, Lord, and we give you glory. Siguro tingnan pa natin ang ilang talata na inilagay ko rito sa aking Biblia, sister. Okay lang ba? Opo. Sige po. Ang sabi po sa Psalm 37, verse 25.
Awit 37 verse 25. Ano po sabi diyan? Psalms 37. Oh, Salmo o Awit 37 verse 25. Ayan. 7 verse 25. Ito po. Mula pagkabatay, ngayon tumanda na. Sa tanang buhay ko'y walang nabal. Verse 25 yan? Opo, verse 25. 37 verse 25. O sige, tama na yan. Mula pagkabatay, ngayon tumanda na. Sa tanang buhay ko'y walang nabalita na ang taong tapat, ang Diyos nagpabaya. O ang anak niya'y naging hampas lupa. Lupa. Hallelujah. Okay? Sabi naman sa verse 18 hanggang 19. 18 ng ano, 17. Opo. 18. Ito po, sa verse 18, Iniingatan ni Yahweh ang taong masunuring, ang lupang minanay din na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di daranasin ang pagdarahop. pagdarahok. Yan po ang mga salita ng Lord. Kaibigan, kapatid, Ganun darahok. bigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na makapakialam sa iyong buhay. Amen. Ngunit para sa makapakialam, kailangan mo siyang tanggapin. Ang sabi ng Kapahayag, chapter 3, verse 20, sabi po ron, Revelation, chapter 3, verse 20, Sister Lina, pakibasa po uli sa inyo, sa inyong Biblia. Kahayag 3 verse 20. Opo, pakibasa po. Verse 20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain ako kasalo niya. Ang ginagawa po ng Panginoong Yesus ay kumakatok sa iyong puso. Kasi ang sino man kumakatok, wala yan sa loob, nasa labas. So, ibig sabihin, kung wala si Jesus sa loob ng buhay mo, sinong nasa loob? Hindi ko sinasabing evil possessed ka, pero pareho iniisip natin, tama ka? Hindi sa Diyos na nasa loob, si Satanas. Ibig sabihin, siya yung naghahari. Kaya napahalaga po na ipahayag natin, Panginoong Jesus, ikaw ang maghari sa aking buhay. Para mo sinasabing, pakialmanan mo po ako. Kumakatok siya at nais niyang pumasok sa iyo. Kung madinig mo raw ang kanyang tinig katulad ng ating pinag-aralan na ang ilan sa mga tinig ng Lord at bubuksan mong iyong buhay sa ating Panginoong Jesus, papasok siya at magkasalo na kay kakain nyo na simula ng araw na ikaw ay kanyang sasaluhan, ikaw ay kanyang sasamahan. Paano mo naman bubuksan na yung puso? Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 9. Chapter 10 verse 9. Romans 10 verse 9. Ito po ang sinasabi. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muli binuhay ng Diyos, maliligtas. Hallelujah! Kung sasabihin, i-declare, ipapahayag, hindi iisipin lamang, kundi sasabihin ng iyong mga labi, Panginoong Jesus, ikaw ang aking Panginoon, tinatanggap kita. Hallelujah! Nananalig ako sa iyo. Amen. At ay kay nananalig na siya namatay at muling nabuhay. Ikaw ay maliligtas. Sapagkat ang sabi ng verse 13 ng Romans chapter 10 verse 13, Romans 10:13. Ito po ang kanyang sinasabi. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Oh, glory! Yung kaligtasan na yan, hindi lamang yung hindi ka mapupunta ng impyerno at mapupunta ka ng langit, hindi lang yon. Kaligtasan sa sakit, karamdaman, kahirapan, lahat ng gawa ni Satanas, ligtas ka. Amen? Amen. Aalisin ka ng Panginoon doon. At alam mo ba, isa pang blessing yan, kapag si Jesus ay pinanaligan mo at tinanggap mo, John chapter 1 verse 12, si Jesus mismo nagsabi nito. John chapter 1 verse 12. Hallelujah. Ang verse 12 po ay kapitbahay ng verse 11. John chapter 1 verse 12. Ayan. Yan sa akin, kahit na
Oo, kahit kabisado mo yun, huwag kang, kailangan, basahin natin. Kailan nakikita? John chapter 1, verse 12. Yan, ito po ang sinasabi. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Glory to God. Sipin mo, hindi naman yung church, hindi naman si pastor o yung kung ano man na nagbigay sa'yo ng karapatan eh. Amen. Hindi yung membership ng church eh. Amen? Amen. Nung tanggapin mo si Jesucristo mismo ang nagbigay sa'yo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya pwede mo na sabing, Ama namin nasa langit. Hallelujah. Grabe. Kaya, come on, ikaw po na tumanggap na sa Panginoon, pakishare ito sa taong alam mo hindi pa tumatanggap sa Panginoon Kristo. Huwag kang mag-alala, idinisenyo ng Diyos na manalig siya ngayon. Ikaw kaibigan na napasahan ito, idinisenyo ng Diyos, gusto niyang kumilos sa buhay mo. Gusto niyang makialam sa buhay mo, ngunit kailangan mo siyang tanggapin. Kapag wala si Jesus, walang makakikilos sa iyo. Pero kapag si Jesus ay tinanggap mo, ang Panginoong Jesus ay magkakaroon ng laya na makagalaw sa iyong buhay. Remember, si Jesus ang ilaw. Amen? So sa madali mong buhay, magkakaroon yan ng liwanag. Praise God forevermore. Naalala ko noon, sabi niya sa sinalita ni Jesus magkaroon, sinalita ng Diyos magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Si Jesus ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ibig sabihin, pagpasok ni Jesus sa iyo, liwanag ang epekto sa buhay mo. Anumang madilim, Magliliwanag. walang anumang kadiliman ang nagtagumpay sa liwanag. Wala! Kung ito'y madilim na madilim ang room na ito, at nagsindi ka ng kaprasong posporo, yung kapal ng dilim na yun, biglang mawawala doon sa lugar na nasisinagan ng liwanag. Amen. Walang dilim na nagtagumpay sa liwanag. Basta nilagyan mo ng liwanag yan, pang! Kita ka nila sa Talagang madidisperse, mawawala. maliliwanagan yung buong kadiliman. Ganon din ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Kapag siya'y tinanggap natin sa ating buhay, pinahayag na siya'y ating Panginoon, nanalikan na siya'y namatay at muling nabuhay, kaligtasan. Ibig sabihin, kaayusan ng buhay, katagumpayan sa lahat. Sapagkat ang binibigay ni Jesus ay buhay na maayos at buhay na matagumpay. Hallelujah. So inaanyayahan ka namin, Sister Lina, pakigabayan sila. I will pray. Sundan po natin, repeat after me, ang prayer na ito, kaibigan. Ikaw na nagdududa pa kung talagang tinanggap mo si Jesus, pwede mo rin itong gawin ngayon. Hallelujah. At hindi ka tatalikuran ng ating Panginoong Jesus. Kumakatok nga siya sa iyo eh. Papasukin mo siya. Let us close our eyes at bigkasin natin ito. Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya nananampalataya na ikaw, Panginoong na Jesucristo, ikaw, Panginoong Jesucristo, ay namatay namatay para sa akin. para sa akin. At sa ikatlong araw, At sa ikatlong araw, ika'y nabuhay muli. ikaw ay nabuhay muli. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa sa kapayapaan, kapayapaan, sa kaayusan, sa ayusan, sa katagumpayan tagumpayan, na mga tatamasahin ko na matatamasahin ko matapos kitang tanggapin. matapos kitang tanggapin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa buhay sa buhay na walang na hanggan. walang hanggan. Salamat po Salamat po sa sa karapatang karapatan maging anak ng Diyos. anak ng Diyos. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ikaw na po ikaw na po ang maghari ang maghari sa akin. sa akin. Amen. Hallelujah. Congratulations. Salamat No? po sa lahat ng mga nakarinig o nakapanood ng video ito. Lalo na ito mga kabataan sa Cagayan, pakishare. Maging instrumento kayo ng Diyos pamamagitan ng mga pagsishare ng video. Hallelujah. Salamat. Ipangpanalangin na din natin itong mga nagsitanggap na magkaroon sila ng local church. Opo. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Hiling po namin, O Diyos ni Sister Lina. Hallelujah.
in the name of Jesus and by the power of the Holy Ghost, na mga kapatiran namin ito na bagong tanggap sa Panginoong Kristo ay magkaroon ng sarili nilang local church. Isang bahay-sambahan, O Lord, na mahuhubog sila sa katotohanan ng iyong buhay at banal na salita. Salamat po aming Ama. We give you praise, Father, and we give you glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat. So paano, hanggang dito na lang po muna ang ating programa ngayon. Sa araw na ito, muli, magandang gabi. God loves you. At huwag kakalimutan na always cheer up. Cheer up The word works. Bye-bye. We love you. God bless you. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na programa. And just